Hello guys! Magandang araw at kumusta po kayong lahat? Eto na video na to guys ay karugto nga to sa video ko nga kahapon. Hindi ko kasi ma-post ko lahat guys dahil nga sobrang haba na kasi kaya ayan, eto nga, mayroon part 2. At pagkatapos ko nga pala maglinis noon guys, ayan, naglaba kagad ako netong mga kortina. Kailangan ko kasing maglaba nga ngayon dahil nga meron na bagyo na paparating nga dito nga sa amin. At sobrang nakakatakot dahil nga naging super typhoon na nga siya. At nung nakita ko nga guys sa balita na meron namang paparating na bagyo at super typhoon na nga, sobrang natakot talaga ako guys dahil hindi pa nga talaga nawawala sa akin yung trauma ko nga nung bagyong Yolanda dahil nga nung bagyong Yolanda guys ay buntis nga ako noon sa pangatlo kong anak at muntikan pa ako mapaanak ng maaga dahil 7 months nga yung tiyan ko dahil nga sa sobrang takot guys. Pagkatapos kami nga lang yung naiwan nga sa bahay dahil yung asawa ko panggabi nga yung duty niya at mabuti na nga lang yung mga magulang ko guys dito nga sila lumipat sa bahay nga namin dahil yung bahay nga nila ay malapit nga sa sapa kasi kung hindi nga sila lumipat dito nga sa amin guys ay wala talaga kami makakasama, kami lang talaga tatlo ng dalawa ko nga anak. At mga maliliit pa nga sila noong mga time na yon dahil nga yung panganay ko guys ay 3 years old pa nga sa mga time na yon at yung pangalawa ko ay 1 years old pagkatapos buntis pa nga ako sa pangatlo kong anak. Wala talagang mapaglagyan sa takot ko guys dahil nga yung asawa ko ay nasa duty nga siya pagkatapos yung tinatrabahoan pa niya guys ay nandun nga lang siya sa labas nagbabantay. Mabuti na lang talaga guys ay nakatago nga siya dun sa may barangay hall nga katabi nga lang ng tinatrabahoan niya. Sobrang hirap noon guys nung Yolanda dahil nga gutom at uhaw nga yung naramdaman ng mga tao. Pagkatapos wala pa nga ang kuryente guys dito nga sa amin dahil nga sobrang laki nga ng pinsala ng dalangan ng Yolanda dito nga sa amin. At doon ko nga nasubukan guys na matulog sa tabi ng kalsada dahil nga sinasamahan ko kasi yung asawa ko sa trabaho niya guys kasi duty pa rin siya noon. Hindi kasi siya pwede guys na hindi magtrabaho dahil ayaw talaga niyang matanggal nga siya sa trabaho kasi kailangan kasi namin ng pera dahil nga malapit na nga akong manganganak. Kaya kami natulog sa tabi ng tinatrabahoan niya guys kasi sirado kasi yung tinatrabahoan niya kasi nga panggabi yung duty niya. At isang gabi lang naman kami nakatulog nga doon sa tinatrabahoan niya guys kasi nga kaya nga lang kami sumama sa kanya sa tinatrabahoan niya kasi yung mga gamit nga namin sa bahay guys lahat basa. Wala talaga naiwan, pati mga damit namin lahat talaga basa guys. At hindi lang naman kami guys yung natutulog nga sa tabi ng daan dahil nga marami ding tao na natutulog sa mga time na yun dahil nasira din yung mga bahay nila at wala na rin natira sa bahay nga nila. At makalipas ng 2 buwan ay nanganak na nga ako pagkatapos hindi talaga ako nagpapadala nga sa ospital dahil nga sobrang punuan talaga yung ospital at natatakot kasi ako noon dahil nga sa dami ng pasyente at baka nga hindi ako masikaso kaya naglakas loob na lang talaga ako guys na manganak nga sa bahay. Anyways guys, balik nga tayo dito nga sa video ko. Ayan, nung natapos na nga ako maglinis nga dito sa itaas at nagpunas-punas lang ako ng kaunti ay nagutom naman ako kaya at wala naman kasi akong ibang ma-snack nga dito sa bahay guys kaya meron ako nakitang pipino. Ayun, yung pipino na nga yung kinain ko dahil nagutom na nga ako. Pagkatapos nagpahinga lang ako saglit at naligo. Pagkatapos sinundo ko na yung mga anak ko nga sa paaralan. At pag-uwi naman namin guys, galing paaralan, ayan, inumpisan ko na kaagad tupiin atong mga sinampay ko nga kanina na natuyo na dahil meron na namang nag-aabang na mga labahan ko. Kakatapos ko lang maglaba guys, marami na naman akong labahan. Ganyan talaga ang buhay pero okay lang, laban pa rin kahit wala naman tayong kaaway, charis. At ayun, hindi pa nga ako natapos magtupi guys ng mga damit. Ayan, hiningian na nga ako ng pagkain ng mga anak ko dahil nagugutom na nga sila. Kaya iniwan ko na muna yung tinupi ko guys at ayan, nagluto na muna ako ng itlog para ulam nga nila. At pagkatapos ko maluto yung ulam nga nila guys, pinakain ko na sila at nagprito naman ako ng isda para nga sa amin dalawa ng asawa ko. At pagkatapos habang nagpiprito nga ako dyan sa isda guys, pinagpatuloy ko naman yung mga tupiin ko para nga matapos ko talaga tong tupiin. Dahil alam nyo naman, etong pagtutupi talaga yung paborito ko nga gawin, charis. At habang sinasapian pa nga tayo ni Cassie, kasipagan, kailangan talaga natin mag-multitasking para mabilis nga lang matapos yung mga ginagawa natin. Kasi alam nyo na, hindi tayo araw-araw nga sinisipag aminin. Ganyan din kayo, charis. At yan lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!